Visayas at Mindanao. KB Bulindov Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga whistleblower hindi nababahala sa posibleng pagkakaantala ng pagsasampa ng kasong plunder kay Janet Lim Napoles. Malacanang iniiwasan na mungkahing pagbuwag sa Kongreso. Pilipinas umangat ang ranking sa pinakauling annual competitiveness list ng World Economic Forum. Bulkang Mayon patuloy na nagpapakita ng abnormalidad. Alert level number 1 pinanatili ng PBOC. Balitang negosyo natin, turismo sa 3 lugar sa Northern Samar, pagtutulungang pangatin ng DOT, DSWD at United States Agency for International Development. Balita sa ibayong dagat, US Senator John McCain huling naglalaro ng poker sa kanyang cellphone habang nasa pagdinig sa usapin ng Syria. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 61 taon nang sumusulong sa katotohanan. Tumutulong sa nangangailangan. Sa edad na 61, RMN pa rin ang may pinakamaraming #1. Salamat mga kasama. Happy anniversary sa ating samahan. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes na ngayon, Setyembre 5, 2013. Ito mga kasama ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXRS 918 RMN Surigao, DXDR 981 RMN Dipolog, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live international pa rin via www.rmnews.com/tv at sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Sa panahon ho muna natin, News Panahon. binabantayan ho ngayon ng pag-asa ang isang panibagong low pressure area na posibleng mamumuo sa West Philippine Sea bukas o sa Sabado. Samantala, itiniyak kagad ng pag-asa mga kasama na wala pong bagyo o sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan naman makakarans na maulap na panahon na may mahina hanggang katamtamang pagulan ng Mimaropa at buong Kabisayaan. Habang maganda pa rin ang panahon sa Metro Manila, ngunit may pulo-pulong pagulan na may kasama pa rin kulog at kidlat ang asahan sa hapon o gabi. Wala pa rin nakataso na gale warning sa seaboard ng bansa. Hindi nababahala ang kampo ni Ben Hurloy at iba pa mga whistleblower sa pagkakantala ng pagsasampahon ng kasong plunder laban kay Janet Lim Napoles at iba pa mga mamabatas na sangkot sa pork barrel scam. Ayon kay Atty. Levito Baligod, isa sa mga abogado ng mga whistleblower, kampante sila ay kay Justice Secretary Leila de Lima na matututukan at matutuloy pa rin ang pagsasampa ng kaso lalo't doble kayo ng ginagawa ng NBI upang tumibay ang mga ebidensyang hawak nila. Binigyan din ni Baligod na hindi makakaapekto ang pagsulong naman ng kaso sa ang pagbitiw ni na NBI Deputy Director Nonatus Rojas at Edmundo Arugay, yung Administrative Services Deputy. Direkta namang makapagsumitean niya ng mga ebidensya ang kampo ng whistleblowers kay Del Lima ngayong hindi na sumisipot pa
si Rojas sa NBI. Dadalo ang mga miyembro ng gabinete sakaling magkaroon po ng pagdinig hinggil pa rin sa 10 billion pesos pork barrel scam. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, darating sa pagdinig ang mga miyembro ng gabinete kapag inimbitahan at may pagtulungan pa niya sila sa investigasyon. Hindi rin niya sila nababahala kung naantala man ang pagsampa ng kasong plunder kay Janet Lim Napoles. Samantala, sinabi ni Lacerda na ayaw nilang patulan at madignify pa ang pahayag na isang taga-showbiz hinggil sa mga taga-Malacanang na may kaugnayan umano kay Janet Lim Napoles. Hindi na sila magbibigay ng komento at baka mabigyan lamang ito ng integridad. Sinabi po ni Lolit Solis na narinig nito ang pagtawag umano ni Executive Secretary Paquito Ochoa kay Napoles para humingi ng pondo sa 2010 elections kung saan nga nanalo si Pangulong Noynoy Aquino. Ang Malacanang iniiwasan ng mungkahing pagbuwag sa Kongreso. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Umiwas na lang ang Palasyo ng Malacanang sa kahilingan na buwagin na lang ang Kongreso para makatipid ng pondo ng taong bayan. Ito ang reaksyon ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda matapos suportahan ni Attorney Romulo Macalintal ang pahayag ni Senate President Franklin Drilon na dapat ay tanggalin na lang ang Kongreso kung i-abolish din naman ang pork barrel. Ayon kay Lacerda, hindi na lang nila sasagutin ang pahayag dahil nasa Senado naman at Kamara ang kapangyarihan na gawin ito. Iginit din naman ito na dapat ay ang mga mambabatas ang tinatanong sa usaping ito dahil ito naman ang dapat magkomento sa nasabing issue. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Nationwide. Dahilan ng mga miyembro ng Makabayan Bloc para lumagda sa sinasabing nila langaw na resolusyon sa Kamara na pag-abolish sa Pork Barrel Fund. Yan ang binigyan din ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares dahil mayroon na anya silang inihayang panukalang batas kung saan nakasaad ang tuluyan ng pagbuwag sa pork barrel system sa bansa. Ginit pa rito na hindi na kailangan pang dumaan sa isang opisyal ng gobyerno ang budget allocation para sa isang proyekto at mas maganda direkta nitong maibigay sa mamayan. It's still an entitlement eh. Yun naman ang problema sa pork barrel, whether congressional or presidential. Ang nagdedesisyon o ang nagsasabi kung saan pupunta ang pera, anong proyekto, sinong tatanggap, magkano, yung pork holder. Yun ang ano doon yun ang problem doon dahil ang public funds should be disbursed not by a single individual but Bagamat hindi pa rin anya personal na nakikita ng sabing resolusyon, naniniwala si Colmenares na ang kanilang House Bill ang siyang mas maging epektibo para maalis na ang bahid po ng korupsyon sa pondo ng bayan. Nabatid na sa 27 billion pesos ang budget na nakalaan sa Kamara para sa pork barrel na mambabatas para sa taong 2014. Sinasabi nila paano na ang serbisyo. Andyan pa rin yan eh. Pupunta pa rin yung mahirap sa ospital. Hihingi pa rin siya ng medical assistance doon. Ang kinakat lang namin, yung kailangan pa nang tumawag sa kay Kong o kay Senador na kung hindi naman ang ano mo dito ang pondo mo dito. Sabi nga rin public funds ngayon. Hindi dapat yan dinidesisyon ng sino pa. Siya dapat pa-iskan pera niya yan eh. Public funds kasi. So yun naman ang point namin. Si Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa interview ng RMN. Barangkada ngayon sa isang online petition na nananawagan sa Philippine Atmospheric and Astronomical Services Administration na isunod ang pangalan ng mga bagyo sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Pinakahuling ulat ay umabot na sa halos 2,000 ang bilang ng mga pumirma sa naturang panawagan. Ito ay isinumite ni Ismael Tomeldan ng Marikina City at makikita sa website na mabahabaho to Pag-asa Start Naming Typhoons After Corrupt Politicians and Grafters 2. Ayon pa kay Tomeldan, sa pamamagitan niyan, hindi makakalimutan ng publiko kung paano ninanakaw ng mga tiwaling opisyal at nilulusta yung mga perang pinaghihirapan ng taong bayan. Nagugat ang petisyon na ito sa pag-arangkada ng bilyong-bilyong pork barrel scam kung saan imilongkahi ng mga netizen. Sa Pag-asa, napangalanan nga ang bagyo na sumunod kay Maring na Napoles sa halip na Nando. Po ang Pilipinas sa pinakauling annual competitiveness list ng World Economic Forum mula sa pang-4 at 5. Noong nakaraang taon, umakyat ito sa 59 sa listahan. Sa 10 bansa mula sa Southeast Asia na nakasali sa report, pang-6 ang Pilipinas sa sinundan
o sinundan tayo ng Vietnam, Lao People's Democratic Republic, Cambodia at Myanmar. Nauna naman sa mga bansa sa Southeast Asia ang Singapore, Malaysia, Brunei, Darussalam, Thailand at Indonesia. Sa ikalabang taon ay natiling nauna ang Switzerland na sinundan na rin ng Singapore at Finland. Ang WEF report ay ibinase sa productivity at competitiveness ng 148 na bansa sa buong mundo. Ayon kay National Competitiveness Council Private Sector Co-Chair Guillermo Luz, mula noong 2010 ay 26 na pwesto ang iniangat ng Pilipinas, kung saan nagsimula ito sa pang-85 sa listahan. Matapos ang naganap na phreatic eruption ng Mayon Volcano, hindi pa rin ibinababa ng PHIVOLCS ang nakataas na alert level dito. Hanggang ngayon kasi, patuloy pa rin ang ipinapakitang abnormalidad ng naturang bulkan. Ito'y bata na rin sa isinagawang ground deformation survey sa paligid ng bulkan. May 7 na naitalaho ng mga phreatic eruption sa bulkan, kung kaya't itinaas ng PHIVOLCS ang alert level 1. Mahigpit pa ang pagbabawal ng anumang human activity sa loob ng 6-kilometer danger zone sa paligid ng Mayon Volcano. Ang NBI ay business as usual sa kabila po ng pagbibitiw ni Director Rojas. Kasama natin sa balita Angel Ronquillo. RMN Report. Tuloy lang ang trabaho ng mga empleyado ng National Bureau of Investigation sa kabila ng pagbibitiw ng kanilang pinuno na si Director Nonatus Rojas. Ayon kay NBI Assistant Director Medardo de Lemos, life goes on at business as usual ang kanilang pinapairal ngayon sa ahensya. Bagamat demoralisado, hindi umano sila nagpapadala sa pinagdaraan ng pagsubok ng kanilang ahensya, bagkus mas pinapaigipaan nila ang kanilang trabaho. Sinabi din ito na buo ang kanilang suporta kay Rojas na mas pinili na lamang na magbitiw sa tungkulin sa ngalan ng delikadesa. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Computerization sa mga ahensya ng pamahalaan inirekomenda ng grupong Bantay Budget. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Iminungkahi ng grupong Bantay Budget ang computerization sa mga ahensya ng gobyerno, partikular ang Bureau of Customs na isa sa mga itinuturong pinakakorap na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Joseph Ranyola, Pangulo ng Center for National Budget, may iwasan ang talamak na korupsyon at mapapanatili na intact at magagastos sa tamang paraan ang budget ng gobyerno kapag computerized na ang mga ahensya ng gobyerno. Ang Bantay Budget ay binubuo ng mga professionals mula sa private sector at advocacy groups na lumalaban sa korupsyon sa pamahalaan. Ang naturang grupo rin ang nagbunyag sa government agencies na prone sa ghost projects, kabilang na ang mga departamento ng pamahalaan na nadadawit ngayon sa pork barrel scam. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Sundalo patay sa enkwentro sa NPA sa North Cotabato. Kasama natin sa balita live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Isang sundalo ang nasawi ng mga kasagupan ng militar ang pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Kabilao, Makilala, North Cotabato. Nangyari ang enkwentro isang araw makaraan ang naganap na panununog sa isang rubber plantation sa Barangay Talon-Talunan, Makilala. Nangyari ang enkwentro sa pagitan ng tropa ng 57th IB at NPA sa Barangay Kabilao, Makilala. Sa pahayag ni Lieutenant Colonel Noel de la Cruz, commander ng 57th IB, isa sa kanilang kasamahang sundalo ang nasawi sa isang oras na labanan. Bukod sa bakbakan ay mayroon din umanong itinanim na landmine ng mga rebelde. Malaki ang paniniwala ni Colonel de la Cruz na ang grupo na kanilang nakasagupa ay parehong grupo na nanunog sa rubber plantation sa Barangay Talon-Talunan noong linggo ng gabi na ikinasawi ng general manager ng plantasyon at pagkasugat ng isang trabahador. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Ay pagtulungan makasama ang Department of Tourism, Department of Social Welfare and Development at ang United States Agency for International Development ang turismo sa 3 lugar dyan sa Northern Samar. Tutuhugin ng tinatawag nila One-Step Convergence Project ang mga bayan ng Selvino, Lobos, Las Navas at Katubig para simulan ang nasabing aktibidad.
Dito kasi matatagpuan nila sa mga pinakamagandang tourist attraction sa lalawigan, lalo tigit ang Pinipisakan Falls at Las Navas River. Layon po itong mapalakas ang turismo ng Pilipinas para mas makilala at may pagmalaking likas na yaman ng bansa. RMN News Abroad. Agad na kumalat ho sa internet o social networking sites ang pagkakahuli kay United States Senator John McCain na naglalaro ng poker sa kanyang smartphone. Ay dito rin, may senador din na nakuhanan, naglalaro ng Bejeweled, diba? Habang nasa pagdinig yun tungkol sa Syria. Pero hindi naman ito pinatulan ni McCain at nag-tweet na lamang na natalo siya sa kanyang poker game. Wala namang kumpirmasyon kung anong oras partikular na nagsimulang maglaro si McCain habang may mga kapwa mamabatas ito na nakikipagdebate. Sa kaugnay pa ring balita, oras na lamang umano ang binibilang para formal na magsagawa ng operasyon ng Amerika kaugnay sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Syria kung saan nagkaroon ng chemical weapon attack. Sa report ng WRMN New York correspondent natin na si Don Lino Selye, aprobado na ng Senate Committee ang resolusyong nagpapahintulot para magsagawa ng pag-atake ang US military sa Syria. Nakakuha ng 10-7 na boto mula sa Senate Foreign Relations Committee ang nasabing usapin kung saan kailangan din ng desisyon ni President Barack Obama para tuluyang manalo ang congressional approval. Inaprubahan na isulong ang full house upang magampanan ng mga senador at ng mga congressman ang full house na pagboto sa pinal nilang desisyon na atakihin ang mga kailangang atakihin sa bansang Syria. Tayin muna ang pinal na boto. Alam mo rito kasi hindi basta magbibitaw ang Kongreso ng full house hanggat hindi inaprubahan ng isang malaking committee. At ang Senado, ganun din ang gagawin. So wala na tayong hinihintay, kundi oras na lang as the drum beats dito sa gagawing pag-atake sa Syria. E po si Don Lino Selye ng ating WRMN New York, mga kasama. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Webes, September 5, 2013. Sa mga taga Rojas, susunod na dyan sa nakasamang Joven Anisco at si Jesse Liege sa RMN News Diretso, Balitang Rojas sa numero 1 DYVR 657. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. At tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News nationwide. O, tingnan ang inyong orasan. Sa amin dito at sa buong Pilipinas, oras ay tatak alas 7:18 na ng umaga. Tatak RMN. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Aming